of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat kong tulong sa Diyos na tula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganib kay Yahweh tumayo, dininig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat kong tulong sa Diyos na tula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganib kay Yahweh tumayo, dinig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Whoa! Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Whoa! Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin. Salamat sa Diyos. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory to God. Purihin ang banal na pangalan ni Lord Jesus ngayon at magpakailanman. Salamat sa isa na namang umaga na kanyang ibinigay upang tayo po ay magbigay ng papuri, pasasalamat sa Diyos at pag-aralan ang kanyang mga banal na salita. Yes, good morning mga kapatid. Good morning sa ating Panginoon. Memory verse of the week, 1 Corinthians 1:9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Okay. Sa New King James Version yan. Okay. Sa Tagalog version naman, Sa tingnan Tagalog? natin naman tayo. Okay. Narito po, mga kapatid. Unang Korinto 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Heso Kristo na ating Panginoon. Glory, glory to God. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Opening prayer. Yes, Lord. Lumalapit po kami, Diyos amang dakila, sa lahat ng mga biyayang binibigay mo sa amin. Masasabi namin maraming salamat. Kaya sa umagang ito, Lord, sa paglapit namin sa iyo, humihingi kami ng tulong sa pamagitan ng banal na Espiritu sapagkat all successes in spiritual work is dependent upon prayer. Sakaraya 4:6. Narito kami, Lord, nagpapakumbaba at dalangin namin ang lahat ng aming sasabihin sa pamagitan ng iyong mga banal na salita ay magdudulot ng kapangyarihan upang ang lahat ng mga nakikinig ay magkakaroon ng growth in their spiritual life, lalong-lalo na sa panalangin. Kaya ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na kami sa mga biyayang ibibigay mo sa amin. Lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Glory, glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa prayer. Kasi alam nyo, napakalawak kasi nito. Tinalakay natin ito last week at ngayon ay itutuloy natin. So nandito tayo pa muli sa prayer. At yung ating Bible verse nasa Jeremiah 29,
13 at 1 Chronicles 16:11. Yes. Jeremiah 29, talata 12 hanggang 13. Sa English version, then you will call to me, you will come and pray to me, and I will answer you. You will seek me and you will find me, because you will seek me with all your heart. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Unang Kronika, 16:11, Seek the Lord and His strength, seek His face continually. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin sa tuwinay parangalan siya at sambahin. Purihin ang Diyos. Okay. Ito po ay isang magandang paanyaya para po sa ating lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng nakikinig, sinasabi ni Lord, tumawag kayo sa akin. Come to me and pray to me. Makipag-usap tayo sa ating Diyos at ang kanyang sinabi, I will answer thee. Yan ang sinasabi niya. Lahat naman po tayo mga kapatid, tayong mga tao ay mga needy people. We need someone to help us, to guide us, to give us wisdom. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi niya, kung buong puso ninyo akong hahanapin, matatagpuan ninyo ako, sabi niya. So ang Diyos ay hindi po mahirap hanapin, hindi po siya mahirap lapitan. Tawagin lang po natin ang pangalang Hesus Kristo. At siya po ay naririyan. At siya naman ay laging nakikinig at laging nakatingin sa ating lahat. At kaya habang tayo ngayon ay may lakas pa, kaya pa nating mangusap, kaya pa natin lumakad, kaya pa natin sumamba, banggitin ang banal na pangalan ng ating Diyos, gawin na po natin mga kapatid. Huwag na nating hintayin na ika nga ay mawalan na tayo ng lakas upang lumapit sa ating Panginoon, upang isik natin si Lord. So ngayon na, kaya sa tuwi na, siya po ay ating bigyan ng karangalan. Parangalan natin siya. Sambahin natin ang ating Panginoon. Kaya yung prayer, ito po ang tinatawag na pamamaraan sa ating pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya ang prayer is staying in communication, pananatiling pakikipag-ugnayan o pag-uusap, pakikipag-usap sa ating Panginoon. No? Spending time in His presence. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng prayer, ay na-express natin yung ating pagsamba sa ating Panginoon at tayo ay nagbibigay ng pasasalamat. Itinataas din natin yung ating mga requests and then we also intercede for other people. And then, we get to know Him more and more. Ang Diyos at mga taong tumatawag sa Kanya, nire-reveal niya ang Kanyang sarili. And the more we communicate with God, the more God reveals Himself. Kaya ang panalangin, ito po ay isang unique activity ng tao. Wala pong ibang nilikha ang Diyos na binigyan ng privilege na gumanap nito, kundi ang mga tao lamang. Kaya tayo ay tinuturuan, sinasabihan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa John 16:23-24, manalangin tayo sa Kanyang pangalan. Manalangin tayo in accordance to His authority on the basis of our union with Him. At bigyan natin siya ng karangalan at kaluwalhatian. After all, si Jesus Christ siya ang ating great high priest. Kaya wag tayong mangimi na lumapit sa trono ng grasya ng ating Panginoon. Yan ay sa Hebrews 4 verse 14 and 16. Kaya yung prayer para po maging effective, now it must be offered in faith, James 1:5-7. Kaya manalangin tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon, mag-persevere tayo, magtiyaga tayo, never give up. In Luke 18 verse 1. Kaya it is not bagay na nakakayang lumapit. Huwag po natin isipin ganun. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Tawagin natin ang Kanyang banal na pangalan. Okay. Yeah. Ang prayer bakit ba naging effective mga kapatid? Sapagkat ang prayer is based on God's love for us.
Ito po'y nakabase o nakabatay sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Bilang anak ng mahabaging Ama, maaari nating pagkatiwalaan ng Diyos at lumapit tayo sa Kanya upang alagaan ang ating mga pangangailangan. Nasusulat po yan sa Isaiah 64:8-9 at saka sa Awit 103 verses 13-14. Amen. At sa Mateo 6:5-8, sinabi din ng ating Panginoon tungkol dito sa panalangin. Nagturo Oh, siya. yeah. Jesus gave His disciple this specific teaching about prayer. When you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. When you pray, don't babble as Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Don't be like them, for your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Matthew 6:5-8, mga kapatid. At idinidin din po ng ating Panginoong Jesus ang tapat, taos-pusong panalangin batay sa pagmamahal sa Diyos Ama. Ipinakita niya sa kanila kung ano ang dapat nilang motibo sa panalangin, na parangalan ang pangalan ng Diyos at matupad ang kanyang kalooban. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Matthew 6:9-10. Amen. Okay. Alam nyo, si Lord Jesus, lagi siyang nagpipray. Mahalaga po yung makita natin na kapag siya ay nagpipray, nandun yung kanyang ugali na submission sa ating Panginoon. Sa Luke 22 verse 42. O mga kapatid, marami tayong verses na babanggitin, ha? So isulat po ninyo ito lahat at kapag kayo ay nag-aral na on your own, buksan na lang ninyong muli itong mga Bible verses na ito, ha? Okay. See, ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin na nakalinya sa kanyang kalooban. Now, this is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, pakikinggan niya tayo. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that what we have, we ask of Him sa 1 John 5:14-15. Kaya si Lord Jesus, tinuruan niya yung kanyang mga disciples. Kaya sinasabi niya, you can always come. Iniimbitahan niya tayo palagi. Lumapit kayo sa akin araw-araw. Anuman ang inyong pangangailangan. Anuman ang inyong mga sitwasyon sa pang-araw-araw. Kaya sabi niya, give us today our daily bread sa Matthew 6 verse 11. Kaya ang Diyos ay kinakalinga po tayo mga kapatid sapagkat siya po ang lumikha sa ating lahat. We don't have to worry. Well, kung sa bagay tayong mga tao, warrior tayo. Ngunit sinasabihan tayo na ating Panginoon, huwag kayong mag-worry. Oo, pero hindi natin maalis mga tao, no? Meron talaga tayong mga alalahanin sa buhay natin. Meron tayong Diyos, no? Na nakatingin po sa ating lahat. Alam niya ang kahapon, alam niya ang ngayon, at alam din niya ang bukas. At let's talk to God about all our needs. Maraming mga tao nahihiya makipag-usap kay Lord. Hindi po nakakaya. Lumapit tayo, tawagin natin ang ating pangalan ng ating Panginoon. God is our provider. He is our creator. Kaya ang prayer, alam nyo, it involves searching our hearts. We have to recognize na meron tayong pangangailangan. Unang-una na, kailangan natin kapatawaran sa ating mga kasalanan. Oh yes, nandito na nga tayo sa ganitong klase ng gawain. Ngunit along the way, nagkakamali pa rin po tayo. Kaya humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Confess natin yung ating mga kasalanan. Kaya doon sa itinurong panalangin ni Lord Jesus, forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us, sa Matthew 6:12. Kaya just as our Father graciously forgives us, we are also encouraged to forgive other people who wronged us. You see? Itinuro din ng aming Panginoong Hesus Kristo ng panalangin na isang pagkakataon
upang makatanggap ng lakas mula sa Diyos upang labanan ang mga tukso ng kaaway. And forgive us our sins. Sabi nga niya, as we have forgiven those who sin against us. Isa yan sa mga panalangin natin. Panalangin ay tinuro ng Diyos. And ito pong paglaban sa temptasyon ay binanggit din niya. And forgive us our sins. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Matthew 6:13. Pinanatili tayo ng panalangin na nakatune in tayo sa kapangyarihan ng Diyos at gabay ng banal na Espiritu upang labanan ang tukso at mapagtanggubayan ang kasalanan. Isang magandang paglalarawan po ng katanggap-tanggap na panalangin ay ito po. Ito ay dapat para sa kalwalhatian ng Diyos, sa buong pagsuko sa kanyang kalooban, sa buong katiyakan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus at may pagtatiyaga. Ang panalangin ay gumagana sa pamamagitan ng patuloy na relasyon ng pananampalataya sa buhay na Diyos. Ang mga nasa kay Kristo ay may natatanging pribileyo na gugulin ang kanilang buhay sa pagtuklas ng higit patungkol sa panalangin sa pamamagitan ng mapagmahal na pakikipag-unayan sa kanilang makalangit na Ama. Ano ba yung tamang paraan para manalangin tayo? What are the different positions when praying, no? It is best to pray when standing up. Sitting down? Kneeling? Okay ba na nakatayo ka? Okay Pwede ba nakaupo ka? Okay ba Pwede ba nakaluhod ka? Okay should ba our yung hands be open or closed? Or Lifted. lifted up to God? Kailangan ba nakapikit ang ating mata as we pray? Is it better to pray sa church building or out in nature? Should we pray in the morning when we get up, at night, before we go to bed? Are there certain words we need to say in our prayers? How do we begin our prayers? What is the proper way to close a prayer? What is the proper way to prayer? No. Ito po yung mapapag-aralan natin, mga kapatid. No? Whatever is convenient for you, my dear people of God, ay gawin po ninyo. Kasi ang definition ng prayer is communication with God. Pakikipag-usap sa ating Panginoon. Maganda rin yung nakaluhod. Yan ay simbolo ng paggalang and bowing down. You see, kapag pinikit naman natin yung ating mata, ay ando doon yung taimtim na panalangin na whatever is convenient to you, my dear people of God. Gawin po ninyo at maging taimtim at gawin na may pananampalataya ang ating panalangin. At sinasabihan tayo sa 1 John 5:14-15 na kailangan magkaroon tayo ng confidence kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin sapagkat nakikinig po ang ating Panginoon. Similarly dito din sa John 14:13-14 ay sinasabi sa atin, I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. So you may ask me for anything in my name and I will do it. So ito po again, isang magandang pangako para tayo ay lumapit sa ating Panginoon. So according to these verses and many other scriptures ay sinasabi sa ating lahat, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Basta ito po ay nakaayon sa kanyang kalooban. So, what is the proper way to pray? Mag-pray po tayo na may pananampalataya, mga kapatid. Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matakot. At dito sa Philippians 4:6-7, sinasabihan tayo, kapag kayo nag-pray, huwag naman kayo masyadong anxious. Sabi ganyan, basta you pray about everything. And then when you pray with a thankful heart. Yun, mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya lang kumisa sa dami nga ng mga problema, sa lalim at bigat ng mga suliranin at mga tinatahak natin sa pang-araw-araw nating buhay. Alam nyo naman ang nangyayari, nauuna tuloy yung worry, no? Kesa doon sa panalangin natin, minsan di na natin alam kung ano sasabihin natin sa ating Panginoon. Alam mo, ang Diyos kapag tumugon sa atin, unang-unang binibigay niya sa atin ay kapayapaan upang maging maayos, maging maayos. Kung nga baga, kalmado yung ating prayer sa Kanya, yung ating pakikipag-usap sa
Kanya. No, the proper way to pray is pour out your heart. Huwag kayong mahiya. Wala namang nakakarinig eh. Kayong dalawa lang nga. Kausapin mo si Lord, sabihin mo lahat. Cry if you have to cry. You see? And then be honest. Be open with God. Oo, alam na niya. Hinihintay niya lang na tayo ay manalangin, tayo ay makipag-usap. Alam mo naman si God the Father bilang Father, tapos relationship natin, Father and Son, gusto naman niya nakikipag-usap sa kanyang mga anak. Kung yung mga anak natin, gusto natin kinakausap tayo. Di ganun din, lalo na ang ating Panginoon. Siya po ay magiting at mapagmahal ang kanyang puso. So itaas natin yung ating mga panalangin, yung ating mga prayer requests. Lagay po natin sa isip natin na ang Diyos, ang nais niya palagi sa ating ikabubuti. You see, express natin yung pagmamahal natin kay Lord, yung ating gratitude, at mahalaga din bahagi ng prayer, yung worship, mga kapatid. But when we pray again, wag muna, isang tabi mo na muna yung worry mo. Mag-focus ka na muna dun sa faith in God. Mag-focus ka na muna dun sa kagandahang loob ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. You know, when you think of the love of God, it covers all fears. Kaya doon tayo tumuon, yung ating panalangin, tumuon tayo sa pag-ibig ng Diyos, ay igagawa niya ang kapayapaan at magiging maayos ang ating panalangin. Kaya yung Our Father, yung the Lord's Prayer, ito po ang binigay ni Lord Jesus na maging pattern natin sa ating panalangin. Yung Our Father, binigay ni Lord Jesus na itinuro niya. Hindi lang ito basta minimemorize sa mga kapatid pagkatapos nire-recite natin sa ating Panginoon. Ito po ay binigay ni Lord Jesus para mo maging example natin sa ating panalangin. Merong worship, merong trust sa Panginoon, merong request, merong confession, merong submission. Kaya the proper way to pray, express our hearts to God. Whatever is your position, whether you're sitting, whether you're standing or kneeling, whether your hands is closed or open or nakataas or nakababa, whether you're in the church or at home, you see, whether it's morning or night, see, these are all the simply side issues. Ang importante po ay ang laman ng ating puso. Okay. Pag-aralan naman natin mga kapatid, what are the different types of prayer? Dito po sa 1 Timothy 2:1, it says, "First of all, then, I urge that supplication, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people." Ito po yung mga different types of prayers in the Bible. Unang-una, the prayer of faith. Sa James 5:15 says, "And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up." Sa konteksto pong ito, prayer is offered in faith for someone who is sick, asking God to heal. Kaya when we pray, we are to believe in the power and goodness of God. Mark 9:23. Another one is the prayer of agreement, also known as corporate prayer. After Jesus' ascension, the disciples all joined together constantly in prayer sa Acts 1:14. Later, after the Pentecost, the early church devoted themselves to prayer, Acts 2:42. Their example encourages us to pray with others. Another one is the prayer of request or supplication na tinatawag. Ang panalangin ng kahilingan o pagsusumamo. Dapat nating dalhin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Tinuturuan tayo sa pamamagitan ng kanyang salita sa Pilipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At sinasabi rin po, part of winning the spiritual battle is to be praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Ephesians 6:18. Okay, sa panalangin po, huwag mawawala ang pasasalamat. Kasi kung minsan nakakalimutan natin, okay, nasasabi natin yung ating mga prayer of supplications, yung mga ating request. But then, sama rin po natin palagi kapatid yung thanksgiving ha. Dahil kasi araw-araw naman,
ang Diyos po ay sumusuporta sa atin. Araw-araw marami tayong natatanggap na biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya yung prayer ng Thanksgiving, ito po ay dapat na laging namumutawi sa ating mga labi. Mahalaga po yan. Philippians 4:6, Thanksgiving. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Dito rin sa Psalm 50 verse 23, giving thanks is the sacrifice honors me, and I will surely save those who obey me. Now, another type of prayer is the prayer of worship. Ito din, mahalaga din po ito mga kapatid. Si worship, adoration, doon sa Acts, A, adoration. Diba? Yung C, confession. Yung T, thanksgiving. Yung S, supplication. So dito tayo sa adoration or worship. You see, mahalaga po ito because this focuses on who God is. Yung thanksgiving focuses on what God has done. Kaya yung example doon sa Antioch, yung mga church leaders doon, nagpipray pa nga sila kasama ang fasting. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work for which I have called them." Then after fasting and prayer, they laid their hands on them and sent them off. So nakita niyo po, dito po yan sa Acts 13 verses 2 to 3. Fasting and prayer. Bahagi din po ng prayer yan, yung fasting. Now another is the prayer of consecration. You see, sometimes prayer is a time of setting ourselves apart to follow God's will. So si Lord Jesus, He made such a prayer the night before His crucifixion. Sabi niya sa Matthew 26 verse 39, and going a little further, He fell on His face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." So dito po makita natin mga kapatid, bahagi din ng panalangin natin, no? Part of our prayer is also consecration. Another one is the prayer of intercession. Ang panalangin ng pagsusumamo. For other people. Yes, so many times our prayers po ay include requests for others as we intercede for them. We are told to make intercession for everyone sa 1 Timothy 2:1. No? Ito rin po ang buong sulat ni Juan sa 17 ay isang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad at lahat ng mananampalataya. Another one is the prayer of sacrifice. Ang panalangin ay masasabi nating pagsasakripisyo. Minsan ang panalangin ay panahon ng paghiwalay sa ating sarili, no? Upang sundin ang kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin mga kapatid. At dito nga sinasabi na nagsagawa si Jesus ang ganitong panalangin sa gabi bago siya ipako sa krus. At sinasabi nga niya na ito po Not yung my will. sa Garden of Gethsemane, no? Not my will, but your will be done. Your will be done. Amen. Nagpatira pa siya at nanalangin. At sinabi niya nga, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban ang mangyari, sa Mateo 26:39. Meron pong tinatawag din the prayer of imprecation, no? Imprecatory prayers are found in Psalms 7, Psalms 55, and Psalms 69. They are used to invoke God's judgment on the wicked and thereby avenge the righteous. The psalmist used this type of appeal to emphasize the holiness of God and the surety of His judgment. Jesus teaches us to pray for blessing of our enemies, not cursing them. Nasabi po niya yan sa Matthew 5:44-48, no? Okay. Ngunit hindi ito ang sinasabi ko. Ang ibig po niya ay inyong ipanalangin ang inyong mga kaaway at yung umuusig sa inyo. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, sa Matthew
Okay. 4 to 48. Tinuturo sa atin ni Jesus na ipanalangin ang pagpapala sa ating mga kaaway, hindi ang sumpa. And the Bible also speaks of praying in the Spirit in 1 Corinthians 14 to 15. Alam niyo, kapag tayo po nagdarasal, and if we do not know what to say na to the Lord, di ba? Minsan, ang bigat talaga ng drama mo sa buhay. Iyak na iyak ka, cry na cry ka, hurt na hurt ka, no? In pain ka talaga. So, tinuturoan tayo, sinasabihan din tayo, you can pray in the Spirit. Di ba? Praying in tongues nga. Pag hindi mo na alam kung ano sasabihin mo, well, praying in tongues, si Lord na po ang nakakaalam at naiintindihan niya, naunawaan niya kung ano po yung ating pinagdarasal. Sa Romans 8:26 to 27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing na parang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasalaksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, marami po ang klase ng prayers, types of prayers. Ito po ay ilan lang, napakarami. Isang libro talaga yan actually. But we cannot put them all here, no? Sa ating pag-aaral ngayon. But then these are only several types of prayer. But I encourage you that you on your own, you search about prayer. It's so beautiful na pag-aralan mo. Napakaganda, napakalawak na aralin at napakahaba. Pero very, very rich po. Ito, napakayaman po na topic po ito. At kapag tayo po ay nagpatuloy sa pag-aaral, you on your own, you study on your own also, naku, matutuwa ka kapatid, yayaman ka sa kaalaman tungkol sa panalangin. Now, as we pray unto the Lord, because we mentioned the different types of prayer, ano naman yung response ni Lord sa ating prayer? So, meron dito tayo mga responses ng ating Panginoon. May unang tanong, okay nga, magpipray ako, sumasagot ba ang Diyos? Kasi kung minsan, parang wala naman ako naririnig na tugon ng ating Panginoon. Remember, my dear people of God, when we pray, we talk to God, but then we also listen to God. Ang sabi nga, 70% daw listening, at yung 30% yun ang talking. So the answer to this question, sumasagot ba ang Diyos sa panalangin? Oo naman, may promise nga siya na kapag humingi tayo ayon sa kanyang kalooban, He will give us what we ask for. It's a 1 John 5:14 to 15. So, just pray to God, talk to God. Talk to Him about anything, mga kapatid. Well, there are some times that we have bad situations, good situations. Kaya alam ko, minsan, kung magsasalita tayo, no, hindi na natin alam kung ano yung mga sinasabi natin kay Lord. But the Lord listens, you see? Pinapakinggan niya tayong lahat, regardless of what we ask for. Kung minsan, mali na nga rin minsan yung ating dialogue. But still, sabi ni Lord, sige, talk to me, ask me. Pero samahan lang natin ng paggalang, mga kapatid, at meron tayong pagpapakumbaba na kinikilala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Matthew 7 verse 7. Kasi ang Diyos, mahal niya tayo, hindi ho niya tayo ini-ignore, hindi niya tayo binabaliwala. Kasi siya lumikha sa ating lahat. Luke 18:1 to 8. Kaya when we talk to Him, He promised to listen and respond. Mga kapatid, Matthew 6:6, Romans 8:26 to 27. So tingnan natin, ano ba yung mga iba't ibang mga tugon ni Lord sa ating panalangin. Tandaan natin, yung panalangin natin hindi ho ito paraan para makuha natin kung ano yung gusto natin ni Lord. Na kapag sinabi natin, Lord, I like this, I like that, makukuha mo. Naku po, kailangan po malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa panalangin. Kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataon sa ganitong mga panahon na palawakin pa natin na ating kaalaman tungkol sa panalangin. So unang-una, sumatagot ang ating Panginoon. Ano ang kanyang unang sagot? Na type na response ni Lord? Siyempre, yes. Diba? God's favor is upon us. Yung prayer request mo, yes. Diba? Okay. Basahin natin yung Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known.
Sa unang dalawang kabanata ng unang Samuel, nanalangin si Hana at humihiling sa Diyos na bigyan siya ng anak. Dahil hindi siya nakabuo ng anak na sa panahong biblical noon, kapag ikaw ay walang anak, itinuturing na tanda ng kahiyan Oo, para sa Ting. isang babae, no? Oo, it's a shame. No. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Hana? Todo lakas na nanalangin si Hana. Pray fervently. Napakalakas ng Napaka- kanyang panalangin na ang So isang pari fervent. na nakakita sa kanya ay inisip na siya ay Lasing. lasing. Ngunit narinig ng Diyos si Hana at pinahintulutan niyang magkaanak siya. Amen. Kaya, Jesus said, whatever you ask in my name, this will I do. That the Father may be glorified in the Son. John 14:3. Kung ikaw ay taimtim, nananalangin para sa isang bagay na at ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, maaari ka maging sigurado na ito ay kanyang kalooban, mga kapatid. Walang nangyayari nang hindi pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ito. Sa Romans 8:28. Yes, granted ang iyong panalangin. God grants your exact request because the timing is right and it aligns perfectly with His will for your life. So naka-align po yan sa ating Panginoon. Kung nananalangin ka ng ganitong sitwasyon sa buhay na magkaroon ka ng katahimikan, makakarating sa iyan sapagkat ang timing na yan ay nauukol lamang sa taong nangangailangan ng katahimikan. Sa 1 John 5:14, basahin ko po. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. okay, paulit-ulit na po natin binabasa yan mga kapatid. Take note of that. Oo nga. Kaya nga yung request mo, granted. John 14:13. At granted din sapagkat sinasabi rin po yan sa Romans 8:28. Okay. Yung bang yung panalangin ay pwedeng sabihin ng Diyos, wag muna, no. Does God answer prayers? When God says no, anong ating gagawin? Okay, mga ang kapatid? Diyos ay tumutugon, yes, no, and then you wait. So tinalakay natin yung yes. Ngayon naman, ang Diyos ba ay sumasagot ng no? Oo naman mga kapatid. Denied. So ang Diyos ay sinasabi ng Lord na mahal niya tayong lahat, ngunit meron siyang mga plano at siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. No, sumasagot ang Diyos ng no out of love and protection. Alam niya kung anong ating kahilingan, kaya lang ayaw niya na tayo ay masaktan. You know, there are times we just don't know what is going on yesterday, today, and tomorrow, but God knows. Alam niya po kasi kung ano ang makabubuti sa atin. And God has a wonderful plan for all of us. Kita niya ang kahapon, ngayon, at bukas. At sa kanyang isipan, alam niya kung ano ang makabubuti para sa atin. Kaya withhold ni Lord yung answer sa ating mga prayer requests or pinabago niya kasi alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. So, kailangan we just have to be prayerful and then be fervently, continuously praying to God. Kasi ang nais ng Diyos ay mapabuti yung ating spiritual well-being. Dito nga sa John 11, nais ni Maria at Marta na pagalingin ni Jesus ang kanilang namatay na kapatid, ngunit hinayaan ni Jesus na mamatay si Lazaro. Bakit kaya siya nagsabi na hindi or no sa mga babaeng nagduduksa na labis siyang minamahal? Dahil may mas dakilang bagay siyang inihanda para kay Lazaro. Mga bagay na walang sino man ang maaaring makaisip. No. Why does God sometimes say no to our earnest prayers, no? Dito nga sa sinabi ni Sister Remy sa 1:11, bagaman naghintay si Jesus at hinayaang mamatay si Lazaro, hindi niya iniwan sina Maria at Martha sa dilim, mga kapatid. Pinadala niya muli ang mga mensahero na may mahalagang mensahe. Isang paliwanag kung bakit niya pinili na hindi pagalangin si Lazaro, kung bakit hindi niya tinupad ang kahilingan ng magkapatid, kung bakit
kung bakit niya hinayaang mamatay si Lazaro at ang sagot na ibinibigay ni Jesus sa magkakapatid ay ang parehong sagot na ibinibigay niya sa atin ngayon. Yes. So, For what unang-una, reason? Unang-una mga kapatid, For for God's God's glory. glory. Oo. Una, tumanggi si Jesus na sagutin ang kahilingan ng mga kapatid na babae dahil ito ang magbubunyi, no, sa kalawalhatian ng Diyos Ama. Sinabi nga niya sa 1:11-14, para sa kalawalhatian ng Diyos ang dahilan ni Jesus. Ang pagpaparangal sa Diyos ang pinakamahalaga kay Jesus. John 12:28. yes. At ito rin ang dapat na pinakamahalaga sa atin. Bakit Yes. kanyo? Dahil ang kalawalhatian ng Diyos ay palaging para sa ating kabutihan. Ang kanyang kalawalhatian ay para sa ating kagalakan. Ang kanyang kalawalhatian ay para sa ating pinakamalaking kabutihan, mga kapatid. Kaya dapat tayong maging kontento sa pagtanggi ng Diyos kung iyon ang nakikita niyang pinakaangkop para mailantad ang kanyang kalawalhatian. Hindi ba ipinakita mismo ni Jesus ang ganitong halimbawa sa Garden of Gethsemane sa Mateo 6:26-39-44? Kasi si Lord Jesus, lahat ng kanyang ginagawa, ang nais niya, mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos Ama, to give glory to God the Father. Kaya lahat ng kanyang ginagawa, yung kanyang panalangin, pinupuri niya ang maluwalhating pangalan ng Diyos Ama. Isaiah 48:11. You know, kapag ang ating panalangin ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos, alam nyo, kapag ito ay maglalayo o hindi mabibigyan ng glory si Lord, hindi niya yun na binibigay because it is not according to His will. Kaya tinuturuan tayo ng ating Panginoon. That's why, there are times when Jesus will delay His answer. And sa ngayon, sasabihin muna niya, no, because we have to learn something. We need to be prepared para doon sa yes answer ni Lord sa atin. Ang mercy, ang grasya ng Diyos ay nandiyan. But it would shine most brightly kapag ito po ay inline doon sa will ng ating Diyos. Kapag ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Ama. Kaya si Lazarus, hinayaan muna ni Lord Jesus na mamatay. You see, God's glory does not consist in sparing the faithful life's difficulties. Meron, mga kapatid. Kaya kailangan lang basahin natin ang sitwasyon. Okay. So number 2, una, sabi niya, for God's glory. Pangalawa, alam nyo, kailangan natin ang no na sagot sa buhay natin. You see, that is the second reason Jesus did not answer Mary and Martha's request, because itong dalawang ito has a greater need at yun, kailangan makita nila na si Jesus ang ating tagapagligtas. Kasi more than a cure, kailangan po ma-realize natin na ang cross ni Kristo ay napakahalaga. Siya ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo'y napatawad. Tayo ngayon ay mga niligtas ng krus ni Heso Kristo. Kaya yung John 11:4, this is a reference to the sacrifice and atoning death of our Lord Jesus Christ. Kaya yung John 12:23, sinabi ni Lord Jesus, the hour has come for the Son of Man to be glorified. So, anong ibig sabihin ni Lord Jesus? Ang kanyang gagawin na muling pagkabuhay kay Lazarus ay magpapakita ng kaluwalhatian ng Ama at maging para sa kanya. Okay. By saying no to Mary and Martha, Jesus began a chain of events that would lead in time to the cross. So, mga kapatid, Jesus delayed his trip to Bethany
to set the stage for the very miracle that would seal his death sentence, mga kapatid. Jesus let the Lazarus die to give the mourners time to gather in great number. At nabanggit po yan sa 1:11, no, kung babasahin niyo yan. By waiting, Jesus allowed Lazarus to be dead for 4 days. Ito po'y kultura sa timestamp ng pakikiramay, ika nga, no? By delaying, a large stone now locked the tomb's entrance. Ibig sabihin, dahil patay na, isinirado na yung nilagay na yung bato. The very symbol of death's finality. All setting the stage for the greatest, most remarkable and climactic miracle Jesus would perform in his lifetime. Ito po yung palalabasin niya si Lazarus mula doon sa libingan. Okay. Oo. So here is the wisdom of Christ in an answered prayer. Yung no niya. Meron kasi siya nakikita na hindi natin nakikita eh. At meron siyang alam na higit nating kailangan doon sa ating hinihiling. Though his delay meant temporary pain for the sisters, it also meant salvation for their souls. Yung mga magkapatid na ito, they wanted Lazarus to live. But Jesus knew they needed him to die. Now, narito yung grace ni Lord sa mga unanswered prayer, yung no. Though his no may bring us extreme sorrow, it is always with our eternal joy in mind. Though the sisters did not know it, they needed Jesus to say no to their request. Meron kasi tayong higit na dapat malaman. Si Jesus ay nagbibigay buhay. Kaya binuhay niya si Lazarus. Kaya mga kapatid, dito makikita natin mga kapatid, yung pangyayari kay Lazarus ay nagbibigay sa atin ng isang napakagandang experience o situation upang maunawaan natin ang layunin ng Diyos para sa buhay natin. Ang no ng ating Panginoon ay mayroon siyang malalim, mapagmahal, at mapagpalang balak pa para sa ating lahat. So, God answers yes, God answers no. See, di ba? Una, ang sabi sa atin, to glorify God. Pangalawa, we need the no. At ikatlo, bakit nag-no si Lord? Sa ikatlo, because Jesus mahal loves niya. them. Mahal niya tayong lahat. Katulad ng pagmamahal niya kay Martha and Mary. Ito po yung ikatlong reason na sabi nga niya, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Dito pa nga in-emphasize ni John sa John 11 verse 5, no? Binanggit pa niya na minahal niya itong pamilyang ito. And yet, for some reason, John still felt the need to remind tayo ng pagmamahal ng Diyos para sa atin din, mga kapatid. At dito sa verse 5 nga is not only a reminder of Jesus' love for this family, kila Martha, Mary, and Lazarus, kundi it serves to deepen Jesus' love for this family. Pinatutunayan niya, maski sa kamatayan, dahil sa pagmamahal ko sa inyo, mabubuhay si Lazarus. First, John specified that Jesus loved its family member individually. He did not only love Lazarus, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ay inisa-isa pa nga ni John ito, mga kapatid. And second, John used a different, more intense word for love in verse 5. In verse 3, we read that Jesus loved Lazarus with a love, a kind of brotherly love. But in verse 5, John makes clear that Jesus loved its member of this family with an extensive love. There is no love more personal, special, or profound than this love na pinakita ng ating Panginoon sa magkakapatid na ito. Thirdly, John also put the verb love in the imperfect tense, indicating that Jesus' love for this family was a dependable and never falling love. Kaya dito makikita natin
Bakit nga ba kailangan pang i-remind ni Lord Jesus ang mga believers? Sa pamamagitan ng pangyayaring ito tungkol sa kanyang pag-ibig, ay alam mo naman po tayong mga tao, kuminsan nalilimutan natin. Kaya yung pag-aaral lang dito ng tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazarus, ito po ay magandang paalala po para sa ating lahat tungkol sa pagmamahal ni Lord Jesus at nagpapahayag na si Jesus ang nagbibigay ng buhay, na maski ang isang katawang lupa ay namayapa, ito ay maaring mabuhay na muli. Kaya all we have to do is lumapit tayo sa ating Panginoong Heso Kristo, ang ating katawan, ang ating kaluluwa na patay dahil sa kasalanan, bibigyan tayo ng bagong buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya ilagay natin yung sarili natin sa kalalagay ni Mary at saka ni Martha. So, yung messengers bumalik, pero wala si Jesus. So, ano mafe-feel mo kapag nag-send ka ng message doon, Jesus, may pangyayari tungkol kay Lazarus at katapos dumating yung messengers, hindi naman nila kasama si Jesus. So, ang pangyayari parang akala mo binaliwala na sila ni Jesus, hindi ba? Hindi po. Kasi ang nais ng Panginoon, meron siyang banal na layunin. Una, bigyan luwalhati ang ating Diyos Ama. Pangalawa, kailangan nating matuto. At pangatlo nga, mga kapatid, dahil mahal niya ang pamilyang ito. At ikaapat, wala na pampong mabuting bagay na iwi-withhold ang Diyos sa atin. Ang kanyang layunin palagi is mapabuti ang buhay natin. At kung meron man siyang ibibigay, ito ay magagamit natin para sa ikabubuti natin at ikaluluwalhati ng Diyos Ama at makilala ng lahat ng tao na mayroong Diyos na si Heso Kristo na tanging tagapagligtas ng lahat ng tao. Importante yun. Kaya itong pangapat, no good thing will be withhold, no? Every time the Lord answers no to our prayers, sinasabi po dito sa Psalms 84:11, no good thing does He withhold from those who walk uprightly, no? At ito pong si Mary, Martha, and Lazarus were an upright family. John 12:1-3, binanggit yan, no? This was a household of faith. John 11:27 saka verse 32. Jesus did not delay because ito pong mga pamilyang ito were in sin. He answered no because it was for their benefit. Amen. Every time God says no, He is not keeping anything good from us. He is treating us with love. Ito po yung pagmamahal niya sa atin. Wait lang kayo, maghintay lang kayo. Kung sinabi ko man no, may darating pang mas maigi para sa Okay. inyo. May dahilan, kapatid. May Oo, yung dahilan. ikalima, God's infinite wisdom is greater than our finite minds. Isaiah 55:8-9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Okay. Tandaan po natin, mga kapatid, meron pong magandang dahilan ang Diyos kung bakit sumasagot siya ng no. Kailangan lang po pagpatuloy tayo, let us persevere, continue praying to God. At sa takdang panahon, ibibigay po ng Diyos, igagrant niya yung ating mga kahilingan. We just have to learn, mga kapatid, ang sabi nga, bakit kailangan mag-no? Kasi kailangan po mag-grow pa tayo, mga kapatid. Meron po mga banal na layunin ang ating Panginoon. You see, there are times yung hinihiling natin, hindi pa tayo spiritually ready to handle yung mga ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Now, does God answers prayers? He answers yes, He answers no, He has reasons. At ikatlo, sinasabi niya, you wait, not now, wag na muna. The timing is not right. You see, kasi God replies or answers to our prayers, mga kapatid, at His right time. That's why there are times kasi kapag ka nagpipray tayo, we need to grow up. We need to build our faith. We need to build our patience.
At kailangan po maging ready tayo at matuto tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan pa sa ating Panginoon. Kaya kumisan yung wait, mahirap din no? Kasi gusto natin kapag ka nag-pray tayo, Lord, ngayon na. Gusto natin sana masolve na kaagad kung ano yung mga pinagpipray natin. Pero marunong si Lord Kaya sabi nga niya dito, Isaiah 55:8-9, yung aking kaisipan ay hindi katulad ng inyong kaisipan. Diba? Kaya sabi ni Lord, abide by Philippians 4:6, as you make your request to God. Do not be anxious for anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. So, basta manalangin tayo, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Pero totoo talaga to there are times it takes years for us to receive or the Lord grants our prayer. Meron talaga mga prayer, nagdidibo na lang kanilang prayer request. Totoo yan mga kapatid. Di ba? Kaya patuloy lang tayo. Kasi ang prayer po nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Saan pa tayo pupunta kapag tayo po ay may mabigat na mga daladalahan? Diba? Kaya kay Lord lang. Saan pa tayo pupuntang iba? Lapit ka kay kumare, kay kumpare, kay ganito, kay ganito. May sarili din naman silang mga daladalahin sa buhay. Kaya ano ang ibig sabihin ng pray without ceasing? Diba? Prayer is a conversation with God. Kaya patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon sa 1 Thessalonians 5:16-18. Now, as we grow in our love for our Jesus Christ, alam nyo, the more magkakaroon tayo ng desire na makipag-usap. Totoo po yan, mga kapatid. You know what? Conversing with God, communication with God to our Lord Jesus Christ, it's so beautiful. So amazing, wondrous. It's something na talagang magkakaroon ka ng kapayapaan, makikilala mo lalo ang ating Panginoon. Oo. Kaya kapag yung mga isip natin, we turn to worry, we turn to fear, meron tayong discouragement, meron tayong anger, immediately turn to prayer. Praise the Lord, glory to God, Lord Jesus, so help me God. The mercy of God, the grace of God is always available. Kaya in everything, prayer. See, pray, petition with thanksgiving. Present your request to God. Oo. Tinuturo din po tayo ni San Pablo na ang mananampalataya dapat ialay ang kanilang sarili sa pananalangin at laging mapagbantay at magpasalamat sa Colossus 4:2. Hinihinimok din po tayo ni San Pablo, ang tayong mga mananampalataya sa Efeso, na tignan ang pananalangin bilang isang sandata na gamitin sa pakikipaglaban sa mga espiritual na kalaban. Efeso 6:18. Kaya habang dumadaan ang mga panahon, araw-araw ay may mga hindi tayong inaasahan, ang pananalangin ay dapat maging ating unang tugon sa bawat nakatatakot na sitwasyon. Kaya yung pong nangyari nga sa Mindanao, medyo nakakagulat po sa kanila yan. Subalit, sino nakakaalam? Ang Diyos lamang. Kaya dapat nating alalahanin na ang ating kaisipan ay may kakulangan. Kaya nais ng Diyos na manalangin tayo. Ito'y magdudulot sa atin ng pag-asa sa ating sarili na may Diyos na nakatingin sa atin at ang bawat bigkas ng ating bibig na tumatawag sa Kanya ay may kasagutan. Ibig sabihin, in essence, patuloy na pag-asa at pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. Okay. Tayo pong mga Kristiyano, sabi nga, ang prayer should be like breathing, no? Oo, hindi mo na iisipin na hihinga ba ako ngayon? Kaya o hindi ako hihinga ngayon? Kapag ikaw ay hindi na huminga, ibig sabihin patay ka na. Katulad po yan ng panalangin, no? Oo. Habang tayo nananalangin, buhay tayo at nakahihinga tayo. At yung paghinga niyan ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Ika nga 24/7. Oo. Kaya nga. Kaya maraming mananampalataya ang nasisiyahan. Tandaan natin minsan sa mga material na biyaya, no?
At Oo. konti lamang ang pagnanais para sa spiritual na mga O may mga biyaya. tao kasi, when they have material things already, kumpleto na, okay na yun. Sige, konting dasal na lang, huwag kapatid. Alam niyo po ninyo, tulad ng sharing ni Sister Sally last week, dumana siya ng napakahirap na pagkakasakit, diba? To the point na ang sabi niya, wala na ako talagang ibang pwedeng kami kundi magdasal. There are times when situations comes like those. Huwag na nating hintayin pa. Ngayon pa lang po ay ating pong pagyamanin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Mag-pray tayo. When you're happy, pray. When you're sad, you pray. When you're in need, you pray. When you're sick, you pray. In every situation, you pray. There are so many things we need to thank God for. Diba? Hindi na kailangan maging mahirap pa yung sitwasyon. Say, thank you, God. Glory to you. Maraming mga sitwasyon araw-araw na napakaganda, mga biyayang natatanggap natin. Pray to God. Say thank you to God. Meron naman mga mahihirap na sitwasyon, salamat pa rin sa Diyos kasi meron tayong Diyos na tinatawagan na hindi natutulog at laging nakahanda. So ano naman ang ibig sabihin ni Jesus when He said, ask and you shall receive. Diba? Kaya nga sinasabi natin, manalangin. Siya nga ang nagsabi, ask and you will receive, and your joy will be complete. Yung John 16:24, may similar statements din na makikita natin sa Matthew 7:7, Matthew 21 verse 22, Mark 11:24, Luke 11:9, at saka John 15:7. Dito po makikita natin ang tungkol sa paghiling sa ating Panginoon. Yung sa Sermon on the Mount nga sinabi ni Lord Jesus, whoever asks, receives. Whoever seeks, finds. And whoever knocks, will find an open door sa Matthew 7:7, verse 7, verse 8. So dito, makikita po natin, sinasabi sa atin ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nagsasawang magbigay sa kanyang mga anak. So ito po ay isang bagay na panghawakan natin. Sabi niya, ask and you will receive. So, let us talk to God. Ask God. Huwag po tayong mahinga, mga kapatid, di ba? So, pray tayo kay Lord, maunawaan natin kung ano ang kanyang kalooban, alamin natin. And let us always desire for what is good, and let us ask God to give us all these things that are good for our good and for the glory of God. Kaya yung prayers natin, alam nyo, based upon relationship with God yan. Pagka medyo may doubt ka, ay mahirap mag-pray. Kaya continue praying, persevere in prayer, at makikita mo, yung iyong pananampalataya, nag-grow din yan, mga kapatid. Diba? Sabi nga ni Lord, John 14:14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Oh my God. Mga kapatid, claim na natin lahat yan. In my name, sabi niya, yun ang kailangan. In my name. Kaya palagi kapag nagpipray tayo, in Jesus' name, yun, ending natin palagi, Kaya, mga kapatid. Oo nga, ang manalangin sa pangalan ni Jesus ay manalangin batay sa otoridad ni Jesus. Ngunit kasama rin dito ang manalangin alinsunod sa kalooban ng Diyos. Of course, no? Sapagkat ang kalooban ng Diyos ang palaging ginagawa ni Jesus sa John 6:38. Ito po ang katotohanan na malinaw na ipinapahayag sa unang 1:5-14, kung hihiling tayo ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. Of course, ang ating makahilingan ay dapat manaayon sa kalooban ng Diyos, no? Okay. Yung biblical instructions concerning prayer, let us pray for good things na tunay na kailangan natin, mga kapatid. And let us pray according to the will of God in the authority of our Lord Jesus Christ, and be persistent, and then be humble, James 4:3, at ayon sa pananampalataya. Kaya ini-emphasize palagi sa atin, no? If you believe, you will receive what you ask for in prayer. You see, talagang amazing ang ating Panginoon. The power of God is infinite. So whatever it is you're asking, kung ano man yung prayer request mo, hiling mo lang, kapatid, lalong-lalo na yung mga prayer for healing. Ang daming tao may sakit, no? Oo nga. Let us pray for ourselves. Let us pray to God. Let us pray against the kaaway. May kaaway, mga kapatid. Kaya wag tayong manghihinawa.
na manalangin sa ating Panginoon. Kaya yung Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kasi alam niyo yung prayers na to ha, hindi ibig sabihin nito pag nag-pray tayo kay Lord, pwede nating i-manipulate yung ating Panginoon. So, ang sinasabi sa atin ng Biblia is, sumunod tayo sa ating Panginoon. Let us obey God. Let us honor God. And He will reward us with whatever we ask of Him. So, when we delight ourselves in the Lord, then He will find everything we want and need in Him. So, ang key po dito is, kailangan po meron tayong puso na laging naghahanap sa ating Panginoon. Always seek God. And then, in our relationship with God, delight ourselves. Yes, may negative situations, pero ang kaligayahan natin ay ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Whatever we do, let us give honor and glory to God. Let us honor always His name. See, acts, di ba, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Kaya, agawin natin, isipin natin, magnamanalangin tayo sa ating Panginoon, huwag po tayong mahiya, kausapin natin ang ating Panginoon, wala namang nakakarinig, kayo lang naman dalawa ang nag-uusap. So, give glory to God. You know, when we pray to God, gusto ni Lord John. Bakit? Yun ay pagkilala. Nasa Diyos ang ating katugunan ng ating pananalangin. Bakit ka ba nagdadasal? Kasi alam mo na siya yung magbibigay ng pangangailangan mo. Bakit ka ba nagdadasal ng healing? Kasi alam mo na siya yung pwedeng magpagaling sa iyo. Bakit ka ba nananalangin sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan mo? Kasi siya yung namatay sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang panalangin, pagkilala yan. Pagkilala na tanging sa Diyos lamang ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga sabi nga sa atin ng salita ng Panginoon, Psalm 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. Glory to God. At sa puntong ito, papatiin naman natin yung may birthday, June 12, 2026. And happy birthday, si Anrin! Birthday ni Sister Anrin. Dito. Oo, and Sister Adelaida Marqueses. So, Marquez. Marqueses. Okay, sa inyong dalawa, happy birthday, ha? Glory to God. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Glory to God, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Oh, we have an announcement to all covenant members. So save the date, June 27, 8 o'clock a.m. We'll have a covenant meeting and details to follow. We'll have to confirm the place. So i-confirm natin. Kasi ano pa yung pangalan nito. Hindi pa yata confirm, ano? So June 27 po. Pero June 27. Tentatively, June 27. 27. Saturday po yan. Okay. So we have a repeat new song of the week, Si Yahweh ang ating Diyos, composed by Sister Sally Bartolome. But before that, we have a closing prayer. Yes, Diyos amang dakila, maraming po salamat na sa aming paglapit sa iyo, tumutugon ka ng yes, sometimes no, pero ang aming request ay patuloy kaming mananalangin sa iyo sapagkat ang aming kaisipan ay may kakulangan, subalit ang iyong kaisipan ay mas malawak sa amin. Kung ano po ang nararapat sa amin, salamat po at ito'y inyong binibigay. Kaya ngayon pa lamang, Lord, sa aming mga panalangin, sa mga panalangin ng aking mga kapatid na hinahahain sa inyo sa mga oras na ito. Salamat po sa kasagutan sa 3 oras ay maibibigay mo po sa amin.
for all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, and God bless everyone. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templo may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.